Hindi nga nagtagal at nakarating na rin kami sa wakas sa mansyon. Agad na sumalubong sa amin ang lolo at lola na excited na makita ang kanilang apo. Masayang masaya naman ang aming anak sapagkat tuwang-tuwa ito sa nangyari. Nagkaroon ng salo-salo ang buong pamilya sa gabing ito. Pinaghahandaan din namin sa susunod na linggo ang gagawing kasiyahan para kay Bless dahil parang milagro na nasa amin pa ang anak naming babae. Kaya mas gusto namin itong ipag-celebrate. Habang nasa banyo si Blake at kasalukuyan na nagpapaligo kay Bliss, na siya na ang nag-insist ay kinausap ko muna si Blaze na panganay namin. Anong feel mo anak na may kapatid ka na? Tanong ko. Siyempre po mama, masaya. Sobrang excited po na magkaroon ng little sister. Hindi po ba? Sinabi ko na po yan sa inyo noon. Masaya po ako na nakita po natin siya. Magiging protective brother po ako para sa kanya. Ani ng anak ko. Sobrang proud ako diyan na sa murang edad ay napakalawak na ng kapasidad na umunawa ang anak naming panganay na lalaki. Anak ha, I know that you are big boy and I want you to at least understand this. Your sister has a bit difference. She's so special that she needs a special attention. Okay ba yon anak? Kaya sana ay wag kang maiinggit sa kanya ha. Huwag ka rin magtatampo anak. Kasi lagi mong iisipin na ikaw ang unang treasure namin ng daddy mo. That you are one of our treasure. Kapantay mo ang tingin namin sa sister mo ha. Mahal na mahal ka namin kahit magbinata ka na. Yun ang saad ko sa kanya. Mama, alam ko naman po yun eh. Hindi po ako maiinggit o magtatanim ng sama ng loob po. I do understand the situation po. Bilang kuya na po ako, dapat nga po ako yung isa sa mga mag-aalaga po kay Bliss. Ipinapangako ko po yun. That I am here, kuya. Kinabukasan ay pumunta kami sa mall na magpamilya. Balak namin na mamili ng gamit ng anak namin at kasabay ng check-up ni Bliss, we found out na malnourished ang anak namin at she needs to gain some weight para maging handa kung sakali man na matuloy ang operasyon sa mata ng anak namin. Hindi naman kami papayag ni Blake na habang buhay na mawala ng kulay ang buhay ng anak namin. Gusto rin namin na ipakita sa kanya ang ganda ng mundo and we will do all the possible way to give her happiness that our daughter deserves. Matapos namin na pumunta sa doktor ay sa mall na kami, namili kami ng napakaraming gamit na sa mismong mall na magdi-deliver ng gamit sa amin. Habang naglalakad kami, ay nakita ko isang pamilyar na mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Marcel! Sigaw ko nang dahil sa galak. It has been a very long time since then. 4 na taon na ata yun o 3. Alisa! Sa wakas! Ay natyempuhan din kita. We have a lot of things to come up. Oh, is that Blaze? Hala, binata na ang inaanak ko. And who is this pretty young lady here? Ano Marcel, mukhang mag-isa lang ito ah. Hello po, my name is Bliss po. Ang cute talaga ng anak namin. Bliss po ninang. Saad ng anak ko at nagmano sa kanyang ninang. Bless you inaanak. Blake, pwede ko bang hiramin ng buo itong asawa mo muna? Ani Marcel. Tiningnan ko muna ang asawa ko. He sighed. Sure, but please make it an hour only. Kailangan din naming magpahinga ng mga bata. Ani Blake, thankful ako na may mapag-intindi akong asawa. Almost ending, Alisa magkalas pera. Isinama muna ni Blake ang aming mga anak sa Tom's World. Habang napagpasya namin ni Marcel na humanap ng isang coffee shop na malapit lang. The coffee shop that we choose is quite good. The painted chocolate brown walls, the tables and even the customer service is satisfying enough. Ang bango rin sa loob ng shop, a mix of bitter and sweet chocolate aroma. We both ordered a cup of coffee. Mine is pure dark chocolate, while creamy latte naman kay Marcel. We both choose a light of blueberry cheesecake to accompany our drinks. This feels quite nostalgic. The three of us back then when we are still on college. Naging trip namin talaga ang kape. Lalo naman si Zach. Grabe yung tao na yun at talaga naman na pinagmumumog ang kape kaya laging nakasumpong ang acid nun kasi ang kulit niya. Sabi na kapag umiinom ng kape ay inom din after ng tubig para ma-cleanse yung caffeine. Nakakamiss ano?
If really we could turn back the time, ang naibulalas ko habang marahan na nakatingin sa aking daliri na may singsing. Nakakalungkot isipin na hahantong sa lahat ang ganito. It is more tragic than Romeo and Juliet. Ana Marcel habang nasa mata ang refleksyon ng lungkot. Kung sana ay agad kong nalaman, kung sana ay nalaman ko lang, ay baka may pag-asa pa na naitama ang lahat ng ito. Nagsisising saad ko. Totoo naman kasi that if I knew it sooner, maybe I will be given a chance to reject Zack properly at wag nang umasa pa na magkaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng iba. She sighed heavily before sipping his coffee or late and talk. On the other hand din, Alisa, may kasalanan din ako eh. Kasi magmula ng college tayo, alam ko naman na may gusto na sa'yo si Zack eh. Hindi na nga lang ako nangialam dahil gusto ko ay diskarte na lahat ni Zack. Kaya nga, magmula ng college tayo, I'm trying to ship the both of you. Ang kaso, torpe talaga ang lolo mo. We both chuckled at the end of line. Kaso hindi kami yung nakatadhana eh. Pinagtagpo lang talaga kami, Marcel. Saad ko habang iniisip ang mga katotohanan na may mga bagay pala na kahit anong ipilit mo ay hindi talaga swak. Na kung may mga nakalaan sa'yo ay sa iba ay hindi mo ito maiiwasan. At the end of the day, destiny is just another way of saying a path. A choice that will end up happy or not. It is a matter of opportunity, cost, and happiness. I stopped shipping the both of you. Dahil una, ay ikinasal ka na noon, and I am expecting that Zack would stop chasing and will get a life. Pero sino ba ang mag-aakala niya na sa ngalan ng isang bulag na pag-ibig ay magagawa niya ito? Anya na sa isang katotohanan. Sana nga ay hindi na mangyari or nangyari ang lahat ng ito. Naawa rin ako kay Zack pero nasa loob ko pa rin yung galit. May pilat pa sa puso ko kay Marcel. Hindi basta-basta ang magpatawad sa bigat ng kasalanan niya sa akin, sa amin, na maski ang inaanak niya ay idadamay niya. Sa ngayon ay malayo pa na maibigay ang kapatawaran namin. Hindi kasi basta-basta pwedeng mahilom yung bagay na nabigay niya sa amin. I agree with you, Alisa. Forgiveness is not easy to give. Dahil sa una at sa pool ay tao lang tayo. At mayroon tayong karapatan na bigyan ng oras natin na magpatawad. Life is not easy and even forgiveness. I myself don't know what to do. Kung sa akin nangyari yun, she sighed. Kaya nga nang malaman ko ang lahat ay ginawa ko ang best ko para makauwi rito sa Pinas. Dahil 2 years akong nagtrabaho sa Italy for a contract and expansion of my business. Hindi ako naghinala na hindi sa'yo yung sulat na ibinigay sa amin. You said on that note that you don't want to marry. And I miss that single pack that Zack can mimic you permanship. Nasa harapan na namin lahat ng sign at kasagutan. Pero ito, at hindi naman lamang natin napansin, mahabang saad niya. Magsisilbi na lang na leksyon para sa amin ito, Marcel. Isang pilat na kahit sa mahabang panahon ay magiging tatak sa aming isipan. Zack gave me a wonderful lesson that trust can be tainted, that love can destroy and build someone. Love is not always about the beauty. Without a reasonable doubt, it is. Ani ko habang kinukuha ko ang phone ko. Mukhang hinahanap na ako ng asawa ko. Our children were tired and want to take a nap. Ipinalangin na lang natin or ipanalangin na lang na may isang tao na magbabago kay Zack, magpapabago sa kanya. Yun ang naging pag-uusap namin ni Marcel. I invited her about my daughter, blessed welcome party that will happen next week. Gladly, ay clear pa ang schedule niya dahil dadalhin niya ang anak niya na 1 year lang ang tanda sa anak namin ni Blake na si Bliss. Agad na kaming nagpaalam at nagbigayan ulit ng social media account and phone number. We parties our ways and we miss each other. Some friendship are meant for eternity. Lahat na hindi madalas magkita ay hindi naman basta-basta nagpipaid ang pagkakaibigan. I wish I can keep the friendship that we build with Zack too. Pero may pagkakataon talaga na susubukin tayo ng panahon. And I am aware of that. Mabigat man, ngunit ito ang realidad. Hindi lahat ng bagay ay fairy tale na ayon sa kagustuhan natin. Pumunta na ako sa parking lot at nandun na nga ang asawa ko. At ang magkuya ay nasa loob na raw ng van at nakatulog na. Nag-enjoy na raw sila sa paglalaro. And I'm thankful of that.
ng bata ako ay limitado lang ang paglalaro ko kasi naman ay walang nagbabantay sa akin noon. Si Lolo ay busy sa pagiging kapitan habang si Mama naman ay isang principal noon. And she is accounted with a lot of responsibility that time. I have to behave inside of our house. Kaya gusto ko na ibigay sa mga anak ko yung buhay na hindi ko naranasan noon. Not because I am not having a good childhood, pero gusto kong maranasan ng anak ko yung iba pang hindi ko naranasan. While we are inside the van, ay magkahawak kamay lang kami ni Blake. We are contented on what we have right now. I'm so blessed with this guy. I felt that our story has a long journey. It's not easy, pero alam ko na mayroon pa pang saya at sakit na darating sa amin. Kutob. Alisa Magcalas Ferrer. 3 days matapos ang pagpunta namin sa mall ay pumunta kami sa bahay nila Mama at Lolo. Syempre at sabik na sabik si Mama at tuwang-tuwa sa bunso namin. Kamukhang kamukha ko raw nung bata ko in terms of kakyutan, habang si Lolo naman ay mas close ang panganay namin na si Blaze na ngayon ay nasa likod bahay at tinutulungan sa munting urban garden. Napaka-cute naman ang apo ko na ito. Oh, ito pa at kain ng cookies. Sandali lang at kukunin ko pa yung mga nakasalang na muffins sa kusina nang madalhan ko ang gwapong-gwapo kong apo at ang lolo niya sa likod bahay. Maiwan ko muna kayo dyan ha, ani Mama, at iniwan na nga kami rito sa sala. Masaya naman na kinakain ng anak ko ang mga cookies na inabot ko. Blake is at work right now. Alam niyo naman na napakarami niyang responsibilidad bilang CEO ng kumpanya nila. He is a busy man but will always be a family man. Ang gusto ko kay Blake ay laging hiwalay ang problema niya sa trabaho at hindi niya ito dinadamay sa bahay or dinadala sa bahay. Alam niyo yun, di ba? May mga tao kasi na hindi kayang gawin yun. They cannot separate their problem on work. At yun ang hinahangaan ko kay Blake. Mama, kamukhang niyo po talaga ako. Tanong ng anak ko habang nagsasalin ako ng juice sa baso. Hinawakan ko ang pisngi ng anak ko. Darating talaga ang pagkakataon na lalaki itong si Bliss na isang napakagandang dalaga. At kapag nagkaroon ay pipila talaga ang mga adan sa harap ng bahay namin. Ang ganda kaya ng anak ko. Iba talaga ang lahi ng mga Ferrer. Alam mo yun, kapag Ferrer ka, instant ka na naka-glow up kung nagkataon. At ang anak ko na bunso ay ang prueba dyan at maski ang kuya niya na maraming puso ang bibihagin for souls. At kapag nagdalaga na si Bless, lagi siguro itong bantay sarado sa papa at kuya niya. Yung dalawa pa ba na yun, napaka-possessive nila at overprotective, maski ako na overacting na ako sa kanila. Ang daming pwedeng manahin na ugali ng panganay ko sa tatay niya. Yun pa ang pagiging praning. Bakit naman ganun, hindi ba? Oo anak, you're so pretty and cute. Ang puti mo kaya anak, tapos ang tangos ng ilong. Ang ganda ng mukha, sabi ko. Parang inosente na hindi kumawari ang mukha ng bunso namin ni Blake. Talaga po Mama, sana po makita ko rin po ang mukha ko. Sana po makita ko po ang kulay ng bulaklak ng rainbow po, ng aso, ng mga drawings ni Kuya. Sana po hindi na lang po puro dilim ang nakikita ko, Mama. Sa totoo lang ay nakakadurog din ng puso. Nakakadurog isipin ng anak ko ang kailangan kamahin ang anak ko. Ang kailangan na sumalo sa mga paghihirap at pagsubok na dapat ay sa amin lang. Kung kailangan at kaya ko lang ibigay ang mata ko sa anak ko, ay gagawin ko eh. Bilang isang ina, ay nahihirapan din ako na makita na ganito si Bliss. May ngiti at saya sa labi ng anak ko. Pero alam ko na kahit anong gawin ko, ay may kulang sa ngiti ng anak ko. At iyon ang lungkot ng kadiliman na laging bumubungad sa kanya araw-araw. Hayaan mo anak, darating din ang araw na makakakita ka ha. Tiwala lang kay Mama at Papa. At syempre kay Papa God. Dahil gagawa kami ng paraan upang makakita ka ulit anak. Pray ka lang kay Papa Jesus. Promise ko yan sa'yo. Promise ko yan sa prinsesa namin. Ipinapangako ko na gagawin namin ang lahat na makakita ka anak. We are still finding donors, makakuha ng mata sa tamang paraan, at hinihintay namin na makayanan na ng anak namin na sumailalim sa operasyon sa mata. Medyo payat pa kasi si Bless, dala ng pagiging malnourished, kaya nga kumuha kami ng sariling pediatrician upang masubaybayan namin ang kalusugan ni Bless at ni Blaze.
Salamat po mama, I love you po, ani ng anak ko at sweet na humalik sa aking pisngi. Iniabot ko ang aking pisngi upang mas padali ang kanyang paghalik. Ang sweet naman ng bunso namin. Mahal na mahal ka rin na ni mama anak. Sige, stop na muna ang cookies at maya-maya ay magtatanghalian na rin tayo anak ha. Ani ko habang nagliligpit na sa lamesa. Okay po mama, laro ko lang po itong mga dolls ko. Binilhan kasi ang bunso namin ng mga tito at tita niya ng mga manika at stuffed toys. Expect ko naman kasi na i-spoilin nila ang anak ko, lalo na at siya ang kasalukuyang bunso sa magpipinsan. Masarap na namin na pinagsaluhan ang inhanda namin ni mama. Ako ang nagluto sa nilagang baka habang si mama ang bahala sa sisig special. Kaya naman busog na busog talaga kami. Kinuhanan ko pa ng picture ang mga niluto namin at sinadya kong isend kay Blake lahat ng ito. Nag-lunch na kaya ang asawa ko? Habang nagpapababa kami ng kinain ay biglang nag-vibrate ang phone ko. Nag-chat ang asawa ko. With sad emoji pa nga. Mahal, bakit mo naman ako pinaparusahan ng ganito? All I want is to go home and be with you with our child. Gusto ko na po umuwi. I can hear his pa-baby tone from his text message, his childish side. Could be the cutest thing that I could know really. Mag-work ko na ka na po muna para rin po yan sa atin, okay? I love you and have a rest too. Kainin mo yung hinanda ko sa'yo na baon ha. We will wait for you to go home, mahal. I love you, ani ko sa kanya sa text. Hindi muna kami umuwi at dito na sa bahay. Nang matanda kami natulog ng mga anak ko. Nakasiyasta na ang magkuya at magkatabi sa kama. Binuksan ko ang aircon dahil nga terrible ang init ngayon sa labas. Habang nagpapahinga ko ay narinig ko naman na nagring ang isang phone ko. Si Blake ito at agad ko naman sinagot. Ano po yun? Wrong number po kayo. Biro ko sa kabilang linya. I can hear him chuckling. Ganun po ba? Pwede po bang manligaw? Sakay naman niya sa biro ko na ikinikilig at ngiti ko naman. Hays, para akong teenager na ewan. Naku po may asawa na po ako kuya at loyal po ako sa kanya. Sabi ko naman at tila ng hihinayang. Sasakyan ko yung biruan namin. Ano po bang wala ako na mayroon sa asawa mo? Anyan sa akin at saka nag-request for a video call. Nasa langit na ata ko at nakakita na ako ng anghel ngayon. Ang gwapo ng asawa ko para siyang kasalanan na ang hirap i-resist. Ang asawa ko kasi kuya, mayaman yun, gwapo, habulin ng chicks, pero stick to one yun sa akin. Kapag nalaman ko kasi na mambababae yun, may pipigyan ako na itlog sa kanya. Ani ko para bang nagbabanta. Nakita ko pa na napapikit ang asawa ko dahil sa sinabi ko. Ang sakit naman nun, mahal, natawa naman ako sa kanya. Bakit ka kasi napatawag, mahal? Wala ka na bang work? Nag-lunch ka na ba? Tanong ko na sunod-sunod. Mamaya pang meeting namin, mahal, with some board and investors. Tapos nag-lunch na ako. Ang kaso, gusto ko nang makauwi ng makapiling na kayo. I miss you, mahal. Kayo ng mga anak ko. Ani niya na tila inaantok pa. Pahinga ka rin kasi, mahal. Oo naman, alam ko naman yun. I am working to give you and our child a comfortable life. Hindi dahil sa tungkulin ko yun. Kung hindi dahil gusto ko yun, I love you, Alisa. Alisa Magcalas Ferrer, I promise to work harder, be loyal, and be faithfully to you. Be with you until our last breath. Ganun kita kamahal. Sabihin nyo nga sa akin paano hindi ako kiligin kung ganito ba naman ang kausap nyo. Magkakaroon ba naman kayo ng asawa na talo pa ang asukal sa katamisan. Gwapo na nga, maganda pa ang katawan, tapos ay biyaya pa ng Diyos. My husband is not a perfect at paulit-ulit ko yan na sasabihin dahil nagsimula kami sa isang hindi magandang bagay. Ngunit sa huli, nauwi kami sa isang pagmamahalan.